Yung salubong, yan, linggo yan, Roque. Talagang normal na sa Pilipino yan. Ano pa yung sinasabi mo na salubong dyan, na Pasko ng pagkabuhay? Mabuti na lang po, gustuhin man nila mag-Marcos forever, alam natin sa ating kasaysayan, hindi po yung mangyayari. Hindi naman ginagawa Wala naman nakikitang ganun Di ba? Kayo lang naman ang nagsasabi ng ganyan na may Marcos forever Sabi ni Ma'am Lani Royston, delikado doon sa Pitong Gatang noon. Hindi ko lang sigurado kasi kumbaga dyan na ako pinanganak Siguro nasanay na ako ng ganun Pero yung amin naman mapayapa naman doon sa Tondo dati. At sa tingin ko po, malapit na ang bukang level 5. Harinawa, dumating po ang Pasko ng Pagkabuhay para sa madlang Pilipinas. Hindi mo mapipigilan yung Pasko ng Pagkabuhay. Ano po? Hindi mapipigilan ni Roque yung Pasko ng Pagkabuhay. Sa sambayan ng Pilipinas. Si Roque, eto na, mga kababayan. Tingin ko talaga namang ipinagmamalaki niya na yung mga free niya, mga libres-libre. Ito nga po, kasama naman yan sa legislative history. Kasi si Roque, mga kababayan, di ba nga, wala ng pogo. Wala na din yatang pogi. Wala ng pogo, wala na din pogi. Wala na din, kumbaga, wala na din trabaho sa gobyerno. Tapos, medyo limitado na yung kanyang galaw. Mahirap magpatakbo ng negosyo kapag wala ka sa bansa. Kaya yung mga simpleng mga libre-libre ipinagmamalaki na ni Roque. Siguro naubos na din yung pera, mga kababayan. Humingi ka na lang ng tawad, Roque, sa Panginoon, sa langit. Sabi ni Ma'am Maria, paliso. Di ba? Si Roque, ito puro kabaklaan. Kabalbalan Hindi, favorite ko kasi yung yung binigkas ni NBI Director Jaime Santiago. Si Roque puro kabalbalan. Kaya lang minsan kabaklaan yung nasasabi ko kasi magkatunog Roque, ano ba yung pagmamalaki mong mga libre mo? Naghihirap ka na ba? Dahil, ito nga po, kasama naman yan sa legislative history, nung ako ay nag-sponsorship speech ng Universal Healthcare, talagang dinitali ko yung karanasan ko sa Inglaterra nung ako ay nag-aaral ng 1995, At sinabi ko na libre lahat ng aking gamot. Una, merong 2 pounds na administrative fee, tapos pati yun na wala na. At ngayon ako'y asylum seeker dito sa Netherlands, libre na rin po lahat ng gamot ko, pati yung pagkamahal-mahal na Ozempic na prescribe naman po sa akin. Dahil yung Ozempic lang, yung ginagamit ng mga celebrities na nakakapayat, yun lang yung talaga nag-control ng sugar ko. Sa isang individual na meron kang 65 million, ipagmamalaki mo pa ba? O mamamahalang ka pa ba nun? Mga kababayan? Di ba? Tingin ko ito, nauubusan na din to. Nauubusan na din mga bossing. Bakit? Walang pumapasok na pera. Ang inatupag, pagtatago. Siyempre kada lipat mo ng bayan, kada lipat mo ng bansa, mga boss chief sir, puro gastos yan. Kahit nasabihin mo na meron kang 65 million sa bangko mo, meron din ako. Ay, wala. Joke lang yun! Di kayo mabiro. Wala akong ganun kalaki, mga kababayan. Kahit sabihin mo na meron kang 65 million, pero walang papasok doon sa pondo mo at yung mga lakad mo, talaga namang palipat-lipat ng iba't ibang bansa. Mauubos at mauubos din yan. Kaya yung mapapansin natin, stress, lahat dugyot, mukhang dugyot na si Roque. Wala na to. Bakit ba sinasabi ni Roque yan? Hindi ko alam kay Roque. Sa kauna-unahang panahon, libre po. Ang alam ko may sakit to, si Roque. Sabi niya, may diabetes. Kaya nga yun yung pinagmamalaki niya. Yun yung pinagmamalaki ni Roque mga kababayan na na kaya po travel companion niya si A.R. de la Serna kasi nga may sakit siya. Tuloy. Huwag kayong maniwala doon, joke lang yun. Kasama sa natin, kasama sa joke natin yun. Yung may 65 million ako, wala mga kababayan. Meron, negosyo. Siguro kung basta, huwag na natin pag-usapan niya, si Roque pinag-uusapan natin di ba?
Tuloy. Bigyan ako para sa isang buwan, 4 na pence, no? Napakamahal po noon, no? So mali po yung ginawa ng Marcos administration na linipat nila para sa infrastruktura. Dahil ang patunay nga dyan, ang sabi ng PhilHealth, mag-aim sila na 18% ng hospitalization masasagot. Hindi po. Ang aim is dapat 100%. Di ba sabi kompleto at hindi ginagalaw yung pondo ng PhilHealth. Dapat ang sabi din ho diyan ni Doc Willie, dapat yan talagang nababawasan. Hindi yung parang nag-iimbak ka ng pera sa PhilHealth. Di ba? Kasi ang ginagawa doon sa PhilHealth to, mga kababayan, imbak ng imbak. Pero ang sabi ni Doc Willie, dapat yan nababawasan, taon-taon nauubos yan para nakikita na ipapamahagi talaga. Ito si Roque talaga, lahat ng kabalbalan. Anyway, iwanan na ho natin yan mga bossing si Roque. Masyado na pong stress ang buhay niyan, baka madamay pa ho tayo. Sabi ni Mabel Kinjo, lagot kayo, yung mga hindi nagla-like daw, magiging kamuka ni Roque. Gusto nyo ba maging kamuka niya si Roque? 641 na ang ating like. No? Tingin ko papaabutin nyo yan ng 1,000. Dumako ho tayo dito mga kababayan. Ay nako. Eto ho, yung party list, no? Nako po. Doon ho yata sa party list ng mga DDS, isa lang ho ang nakikita kong posibleng pumasok. At yun po ay walang iba kundi yung Duterte Youth Party List, no? Yung ayan, no? No. Duterte Youth Party List ni Cardema, mga bossing. 'Di ba? Isa-isahin ho natin yung mga party list ng mga DDS kasi sinulat ko na din ho yan Sandali lang, eto. Sinulat ko para hindi ko malimutan ho Saan ba yan? Nawala, hindi pala 'yon. No, para kapag harap ko sa inyo babanggitin ko na lang. Number 1, Duterte Youth Party List. Mga kababayan, wala. Nandyan. Ayan, nag-iisa. Diba? Pangalawa, yung Sagip Party List. Kanino ba yon? Diba si Rodante Marcoleta yon? Yung Sagip Party List. Wala ako nakikita dito Mukhang laglag din Pangatlo, yung Ipanaw. Anak ng tinapat. Sa lahat ng party list na natatawa ko doon sa Ipanaw. Kanino ho ba yun? Kay kay Eric na dating NPA na hanggang ngayon po NPA pa din ang galawan. Ipanaw, sabi ko, ano ibig sabihin ng Ipanaw? Siguro may ibig sabihin ho sa mga